wala. Ayun, naku, wala pala akong audio. Ayun. So, ulit. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. At ito pong ating live na ito ay atin pong pag-uusapan ay ang etong pinapakalat na fake news. Nitong mga maka Duterte. Meron na po ba akong audio? Meron na po. Ayun, nako, Ate Mabel. Ay, o Kuya Mabel ba? Ano, parang babae yung nasa ano mo. Okay. Ate Mabel pala yun. Ayan. Kuya Mache. During, good day, Sir Mac, watching from Torino, Italy, God bless. Ate Emily Leal from Isabela, Tamsakdan, salamat po. Ayan, Kuya Mache thank you Ngayon po ang ating topic ay patungkol dito kay dito sa mga sa mga fake news po na pinapakawalan ng mga DDS. Hindi maiwasan ng mga DDS po kasi syempre anong sila soplak sila kahapon, di ba, sa nangyari na peace rally. Pinakita ng ating mga kababayan na pumunta po doon sa peace rally ang isang maayos at hindi magulo na rally. Diba? Kaya naman pala yung ganung rally na maayos, 'di ba? Yung tahimik lang. 'Di ba? Pero nakapagtataka lang talaga yung ating yung mga nasa kabilang parlor, yan po yung mga hindi hindi sila mga makapag-rally ng katulad ng ginawa ng ating mga supporter ni PBBM na talaga namang tahimik lamang na rally. Diba? Pwede ring tita. Okay po. Tita Mabel. Edilberto Luzon, hello po sa'yo. So, ito po yung ating unang balita. Kasi ito matagal na tong nabalita. Pero, ipe-play lang po natin para po maintindihan ng taong bayan at ng mga itong mga DD shit na ito kung ano ba yung talagang sinabi sa balita. Kung ano ba talaga. Kasi maganda yung maganda yung meron tayong pinapakita sa kanila na katibayan para hindi sila mag-success doon sa kanilang mga fake news. Eto, unahin na natin to. Malawakang raling kinakasal ng Iglesia ni Cristo bilang pagkontra sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pabor daw ang Iglesia sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nasa likod ni Vice President Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo kung kontrahin daw nila ang mga impeachment complaint laban sa bise sa pamamagitan ng malawakang rally. Inanunsyo yan sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ayon sa INC, pabor sila sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment kaya hindi na ito dapat pang gawin. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ayan, 'di ba? Katulad niyan. Pabor sila sa sinabi ni PBBM. So, ibig sabihin, sinusuportahan pa rin nila si PBBM. Hindi po anti-government ang mga iglesia. At isa pa, yung sinabi po nung isang tao
na ito daw pong ating mga kapatid na iglesia o ang iglesia daw po mismo binayaran para daw po hindi daw po ituloy ang rally. Naku, ewan ko na lang talaga, dapat diyan talaga makasuhan yan eh. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lang daw, ikinakasana ng iglesia ang kanilang rally sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Ayan. Pabor sila sa no to impeachment. Hindi naman nila sinabi na tinatalikuran na nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi na nila ito sinusuportahan. Kaya mapapaisip ka, bakit tuwang-tuwa itong mga DDS at sinasabi na makikisama na daw sa kanila ang mga taga-iglesia? Hindi naman po magkapareho ang goal ng iglesia at ng mga DDS. Ang mga DDS, ang gusto nila, bumaba si PBBM sa pwesto para maipwesto etong si Sara. Pero ang iglesia, ang gusto po ay pagkakaisa. Dalawang reklamong impeachment na ang isinampas sa Kamara laban kay VP Sara dahil yan sa pagbabanta niya kay Pangulong Marcos at dahil din sa paggastos ng bise sa milyon-milyong pisong confidential funds. Nagbabalita mula Ayan, di ba yan ang kino-question dyan sa impeachment, yung milyong-milyong pera na hindi maipaliwanag kung saan po ginastos. Di ba, ayaw lang nila ng impeachment. Pero, ang iglesia po ay pumapabor din naman siguro para po maimbestigahan. Ayaw lang nila na ma-impeach si Sara. Pero, hindi naman nila pinipigilan ang pag-iimbestiga kay Sara Duterte. Hindi nila inaano yan. Hindi nila pinipigilan yan. Yung mga investigasyon. Ang ayaw lang nila ay impeachment para kay Sara. Ito pa po yung isang balita. Sa iba pang balita, naghahanda na sa isang mapayapang pagkilos ang Iglesia ni Cristo para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan sinabi po, impeachment. Tumututol lang sila sa impeachment. Hindi po sinabi na sila ay makikisama sa rally ng mga DDS para pababain sa pwesto si PBBM. Mapayapang rally po ang gusto ng iglesia. Ang DDS mapayapa ba? Hindi naman mapayapa yan Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, inanunsyo ang ginagawang paghahanda para sa isang pagkilos. Sinangayunan ng Iglesia ni Cristo ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan sa halip na ituon ang panahon sa impeachment na itinutulak ng ilang sektor. Bukod sa naunang impeachment complaint na inihain ng mga civil society group, sinulong din ng Makabayan Bloc sa Kamara ang kanilang sariling impeachment complaint. Nanindigan ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan at hindi sinasang-ayunan ang anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Ayan. Ang mga kapatid po sa iglesia Hindi sinusuportahan ng iglesia ang kahit anumang kaguluhan mula sa magkabilang panig. Ano ibig sabihin nun? Di ibig sabihin kahit sa mga DDS hindi po sasali at hindi sasama ang mga INC. Ang DD sheet ang sasama sa INC. Hindi po ang INC ang sasama sa DDS. Magkaiba yun. Ayaw nga ng kaguluhan
ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tapos bibintangan na binayaran daw mga iglesia. Siya ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ayan, no, maliwanag naman hindi sila magrarally para suportahan ang mga DDS. Iwan lang natin, bakit ganun ang kanilang pinapalabas na fake news at gustong-gusto naman nila, lalo na nung mga bobong DD shit na etong si PBBM daw, naku, matatakot na daw kung ano-ano yung mga sinasabi, kung ano-ano yung sila House Speaker Martin Romualdez daw. Meron daw parang nila, matatakot ang mga kongresista dahil daw eto na ang iglesia kikilos na. Hindi po matatakot ang mga kongresista kasi po wala naman po silang kahit anuman lang na diba, wala naman silang kahit na kagustuhan o pagkontra sa ating Pangulo. Saka bakit matatakot sa mga iglesia? Ang mga iglesia po ay mga peace-loving people yan. Hindi po yan mga palaaway. Wala pong, naku, ang dami kong kakilalang iglesia. Ang dami kong nakasama sa trabaho ng mga iglesia. Hindi po hindi po yan mga masasamang tao. Ginawa lang ni Digong yung iba na mga iglesia na maging masamang tao siguro. Pero yung sasabihin mo na mga iglesia ay naku, hindi. Malabong mo mga iglesia, mababait yung mga taong yan. Eto pa yun, panoorin po natin. Absolutely. Kasi alam mo, and I don't mean this, please, I don't want to be misquoted, misinterpreted, or miscontextualized. Talagang puro disclaimer, I'm not in any way, being critical of the INC. But the truth is, the specter of the INC is actually bigger than their actual vote delivery. Kaya nga tinawag na PR yan perception and reality. The perception that if the INC is against you, your chances for electoral victory drop considerably. Pag hindi ka dinala ng INC, talagang hirap ka ng manalo. In fact, para sa mga politiko, sinasabi nila yan, di ba? Parang badge of honor sa kanila yan. Nanalo ko, hindi ako dinala. Sa lagay na yan, hindi ako dinala ng INC. So, it's really for them. It's really a factor for them. So, psychologically, this is a very, very powerful tool. It's again, to quote Secretary Llamas's favorite metaphorical tool, it is the sword of Damocles hanging over the heads of these re-electionists. Dahil pag sila bumoto for impeachment, sinuway na nila yung mga DDS. Of course, yung mga DDS magagalit sa kanila. Dami nun. Plus, malamang hindi pa sila susuporta ng INC. Double black eye. So, it's essentially making the scenario clearer for them na parang, the pot is getting, kasi di ba, carrot or stick. So, the INC represents and the DDS backlash represents a very, very thick and whippy stick. Na pag in-impeach natin yan, mapapalo tayo, baka hindi tayo manalo. Ayan.
Diba? Yun yung sinabi ng isang political analyst na sinabing posible daw po na ikakatakot ng mga kongresista ang pagkilos na gagawin ng mga iglesia. Pero sa totoo lang po, bakit nga ba matatakot ang mga kongresista natin sa iglesia? Eh, ang ginagawa naman po or ang goal naman po ng ating mga kapatid na iglesia ay para dito sa impeachment ni Sara. Hindi kasi yan mapapahinto or hindi po yan, kumbaga hindi ito kayang pahintuin ng ating mga kapatid na iglesia. So yung kanila lang ay pagsuporta sa opinyon ni PBBM. Ngayon, kapag hindi po tinanggap or hindi po ito inasikaso, tinrabaho ng ating mga kongresista ang impeachment complaint, mas mahirap po yun. Kasi ibig sabihin, mas naniwala pala sila na etong si Sara Duterte ay dapat pala talaga na hindi ma-impeach. Diba? Kapag po hinintuan ito, pinigilan ito ng ating mga kongresista, mas mahirap po yun, mas pangit po yun, mas tama na asikasuhin ito. Diba? Mas tama na asikasuhin ito at dinggin ng ating mga kongresista. Hindi tama na ito po ay ihinto. Kasi, paano malalaman ng taong bayan kung dapat pa ba talagang manatili sa pwesto niya si Sara Duterte or hindi na? Diba? Kailangan to na malaman natin kung karapat dapat pa ba siya sa kanyang pwesto. Ngayon, ng INC, maglalabas lang sila ng kanilang saloobin. Pero sila po ay patuloy na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sila tumatalikod sa pagsuporta sa ating Pangulo. Diretso pa rin ang kanilang suporta. Ngayon, mas makikita natin na matatakot ang mga kongresista kung sasabihin ng taong bayan ng mas nakararami na, kita nyo, hindi nyo tinrabaho to. Hindi nyo pinakinggan ang boses ng mamamayan. Doon sa peaceful rally po kahapon, napakarami po doon nananawagan ng pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Mas maraming ang ating mga kababayan. Kasi, ayon po, punta tayo ng Google. No? Iglesia ni Cristo. Ayan tignan natin kung gaano sila karami. Iglesia ni Cristo members. Members count. Ayan. Members count 2024. Okay, tignan natin. Hindi nakalagay dito kung gaano sila karami. Okay. Kasi buong mundo naman talaga ang iglesia. Marami talaga sila. Pero, hindi po ibig sabihin nito, di ba, ay mas marami sila sa mga Katoliko. Katulad nito, Religious Affiliation in the Philippines. 2020 Census. Okay, 2020 Census of Population. So, ito po ay naging eto. Of the 108 million
household population in 2020, nearly 4 pips or 85 million persons reported Roman Catholic as their religious affiliation. So 85 million ang mga Katoliko. Ang mga Muslim po ay 6 na milyon. Ang Iglesia ni Cristo ay 2 milyon. Kaya nga po minsan, 'di ba, nangyayari, may mga mayor na hindi sinusuportahan ng iglesia pero nananalo. 'Di ba, Kuya Pogi at Lensky Roteca, may Maria Ira Nepomuceno. O Kuya Odilenon, hello po. 'Di ba? Walang ano eh. Walang logic na kayang magpanalo ng mga iglesia sa lokal. Kasi sa lokal, 'di ba, kumbaga, kunwari sa isang bayan o sa isang probinsya, pagpalagay na lang natin, ilan lang naman sila diyan. Hindi naman masasabi na napakarami nila. O, kung yung 2 milyon na yan, kasama na, kung 2022, 2 milyon sila. O, 2,800,000. Diba, kung sa national, siguro, sa mga senador, sa mga party list, at sa mga mga presidente at vice-presidente, baka kaya talaga nilang makapag-ambag ng napakaraming boto. Kasi nga, kung 2.8 million sila, ilan ba ang botante? Pagpalagay mo na lang, ang botante sa kanila, mga kalahati. Kasi, di ba, mas marami pang mga kabataan eh. Di ba po? So, hindi po natin na pwedeng sabihin na matatakot ang ating mga kongresista dito sa iglesia kasi po, trabaho po ang kanilang gagawin. Gagawin nila ang kanilang trabaho. Sabi nga ni Chis Escudero din, trabaho nila yun eh. Kailangan nilang gawin ang kanilang trabaho. Diba? Kailangan nilang upuan yan, trabahuin, dinggin ang impeachment complaint ni Sara kasi mandato nila yon. May nag-complain eh. 'Di ba? Sinabi na nga ng ating pangulo, wag na ano niya si Sara, unimportant naman 'yan. Ayon doon sa text message na nag-leak nilabas ni Katunying. Pero, 'di ba, hindi ibig sabihin nun na kapag sinabi ni PBBM ay talagang wala ng impeachment complaint na mangyayari. Ngayon nga yung pangatlo, next week daw, lalabas. 2 na yung kanyang impeachment complaint ni Sara o meron pang pangatlo. May mga tao po na may ayaw na talaga sa pamumuno ni Sara Duterte. Diba? Kung merong mga tao na may ayaw kay PBBM, ibig sabihin lamang nito, mas marami ang may ayaw kay Sara Duterte. Bakit ko nasabi? Kasi nga, meron ng impeachment complaint laban kay Sara. Kay PBBM na napakarami na nilang sinasabing ebidensya daw ng ginagawang masama ng ating Pangulo, bakit wala kayong impeachment complaint? Hindi nyo ba napansin ang mga supporter ni Kibulok? Lalo na yung mga vlogger at mga dunong-dunungan na mga akala mo kung sinong mga makapangyarihan dito sa ating bansa, wala silang naisasampa na impeachment complaint hanggang ngayon para kay PBBM. Pero sinasabi nila marami daw silang ebidensya. Bakit wala kayong maisampang impeachment complaint? Di ba? Naunahan pa ng impeachment complaint para kay Sara Duterte. So, ang ibig sabihin lamang niyan, mas may makatotohanan na ebidensya ang mga gustong ma-impeach si Sara Duterte kaysa ang ating mga kababayan na nagbibintang ng kung ano-ano kay PBBM. O, yung polvoron video na inilabas ni Maharlika at ni Harry Roque. O, sabi nila, granda daw yun for impeachment. O, nasan yung impeachment complaint ninyo? Hanggang ngayon, wala.
Ay, Kuya Pogi, naku, hindi ako pwede sa, kahapon, no? Hindi ako pwede kahapon pero naka-full support naman ako kay PBBM. Wala lang ako kahapon yung physical na katawan ko, pero yung puso't isipan ko ay kasama ng mga nagmamahal kay PBBM. Ate Gemma, hello po. Paps, maliit lang na bilang lang ang INC. Ang Katoliko sa buong mundo ay nasa 2 billion at ang Muslim religion ay nasa 1 to 1.5 billion nationwide. And then, dito nga sa nakuha natin na ng PSA, as of 2020, syempre, ngayon naman ay 2024 na, maaaring umabot na sila. Meron ako nakita 3 million to 4 million ang Iglesia ni Cristo. Ang sumunod po na pinakamarami, kumbaga ang unang-unang marami talaga ay ang mga Muslim. Ngayon po, ang ating mga kapatid na Muslim sumusuporta kay PBBM. Marami na mga Muslim ang sumusuporta kay PBBM. Sumunod po ang mga Iglesia ni Cristo na sumusuporta po sa ating Pangulo. At alam nyo ba na ang sumunod na pinakamarami dito sa ating bansa, na kumbaga mga religious affiliation noong 2020 ay ang Seventh-day Adventist. Sa totoo lang po, dito po sa nakita kong na ito, wala kahit isa dito na hindi man lang nasama dito yung KOJC. Ayan pakita ko sa inyo. Ayan Philippines Religious Affiliation as of 2020 Roman Catholic 85 million, Muslim 6 million. Iglesia ni Cristo 2,800,000. Sumunod Seventh-day Adventist. Diba? Kung ang ating mga kapatid na Muslim, meron po silang kumbaga parang solid na grupo talaga sila. Meron silang one vote na tinatawag. Baka doon pa maniwala ako kasi mag 7 million sila kung 7 million sila, pagpalagay mo na lang ang botante nila 4 million o 3 million. Kaya talaga nila na mag straight voting at pumili ng kanilang magiging presidente, di ba? Kasi mas marami ang mga kapatid nating Muslim 2022, Kuya Pogi, ano ba ang pananaw natin bilang mga ordinaryong tao sa sigalot ng Pangulo at BP at ang main issue sa kinasasangkutan ng BP kung anong tama base sa batas at inaayunan ng mga Pilipino, impeach her. Sige po, Ate Gemma, ayusin mo ang plancha dyan. Huwag mong lulukutin, baka focus ka sa plancha, baka masunog yung pinaplancha mo. Okay, at Aris Villamiel, ayan, mamaya sige, yan ang susunod natin na topic. Kaya po, kumbaga, ito po ang, kumbaga para sa akin, hindi naman po dapat talaga na matakot ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kongresista, hindi sila dapat matakot sa INC. Sila po ay mga tao na mapagmahal sa ating bayan. Yan lang po ang aking masasabi. At marami po akong nakasama ng mga iglesia sa trabaho, may mga kamag-anak tayong iglesia, mga peace-loving people po ang mga